and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Typecast. So ang topic natin ngayon, may kamatayan ba ang kaluluwa? Malalaman natin mamaya yung topic natin. So dito, alalahanin natin. Magmula ito noon, nakilala ko ang Panginoon. Ano ang gagawin ko para maligtas? Yun lang. Isang tanong. Isang sagot din, manampalataya kay Hesukristo. Yun lang. Dahil siya ang daan, siyang katotohanan at ang buhay. Hesukristo lang. Wala lang iba. Ito. Sa awit 139, chapter 13 to 15, sinabi, "We are wonderfully and powerfully made." Sabi dito, ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga. Kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon yung napapansin. Lumalaki ako, roon yung hindi nalilihim. Maganda ito sa English. Sabi dito sa English, tayong lahat, we are wonderfully and powerfully made. Panginoon, tayong lahat. So dito, ang karakter ng Diyos ay napupunta sa paglikha sa bawat tao. Karakter niya. Kapag ang pakiramdam natin ay minsan dinadowngrade natin ang ating sarili, di ba? Na wala akong kwenta. O nagsimulang kamuhian natin ang sarili. Kamuhian. Naalala ko nga yung kasamang sa trabaho, sa Zanzibar. Tapos nag-Oman citizen. Sabi, galit na galit pagka nagkakausap kami. Bakit kaya ako ginawa ng Diyos na ito? Maitim. Ito. Maitim ako. Ganito. Ginawa ko maitim ng Panginoon. Yung iba naman, bakit ako maliit? Bakit ako pandak? Bakit ganito ang ilong ko? Kinamumuhian nila ang sarili nila. Galit sila sa sarili nila. Bakit hindi ako pinanganak na maganda? Maraming ganun. Yung iba naman, nagpapatayo sa ilong. Transgender, nagpapa-opera. Ginawa tayo ng Panginoon ay sa kanyang kawangis. We are wonderfully, fearfully made. Ang ating kalagayan ito, pansamantala lamang ito. Pansamantala lamang ito. Makikita natin mamaya kung anong gagawin sa atin ng Panginoon pagka tayo na sa Kanya. So dito, alalahanin natin na ang Espiritu ng Diyos ay handa na gagawa ng laan sa ating buhay natin. May magandang mangyayari. Something good will be going to happen sa atin. Basta patuloy natin hanapin ang ating Panginoon. Mahal sa atin, sabi ng Panginoon sa second greatest commandment, mahalin natin ang ating sarili. Huwag nating pababayaan ito. Dito, gaya ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, sinabi sa in Romans chapter 5 verse 12, sabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ito. Sa ibang salita, bawat bata na sisilang ay may posibilidad na magkakasala. Ngunit, hindi yun ang pangawakas na sinabi ni Apostol Pablo. Sumulat din siya patungkol kay Hesukristo. Ano yung sinulat niya? Ang huling Adan. Na naging espiritu, nagbibigay buhay. Matagal na panahon, nag-prophesy na sa Old Testament ang unang sala. Ngayon, isang sanggol ang nagkatawang tao. At nanirahan sa piling natin, siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pag-isa natin sa Kanya
ay naging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito. Ngayon, kapag nagtiwala tayo kay Kristo, bilang Diyos ang kapagligtas, ang banal na Espiritu na sa atin nilikha, ito ay isang pagnanais na gawin natin na nakakalugod sa Diyos. Ang katawang ito, ang kasamaang ang kasalanan naghahari sa atin, sa sanglibutan ito ay nagbabanta pa rin sa ating mga Kristiyano. Binabantayan tayo ni Satanas. Binabantayan tayo. Kung titignan natin, lalo kabataan, malakas ang hatak ng sinful nature. Napakalakas. Pero, pagka na tayo ay na Kristo, ang hatak ng banal na Espiritu na nasa atin ay mas malakas. Salamat sa buhay ng bawat isa. Malakas ang atin na punta tayo sa gawain. Sa mga Bible study, sa mga gawain. Malakas ang hatak ng banal na Espiritu sa atin. Kaya, ang unang Adan, lahat tayo ay makasalanan. Ngunit, ngayon, nasa kay Kristo tayo, magkonsulta sa Kanya. Tayo, nakatingin tayo kay Kristo kung sino ang pangalawang Adan. Point number 1 natin, maging katulad tayo ni Kristo. Sanabi, basahin natin. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay Espiritu nagbibigay buhay. Ngunit, hindi na una ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Kaya dito, ngayon, ano ang pinupunto dito ni Pablo? Ay ang pagkakaiba ng pagitan ng dalawang uri ng katawan. Ang natural at ang spiritual. Ang katawan ng tao, ang unang Adan, ay taong nanggaling sa alabok. Hiningan ng Panginoon. Hiningan siya ng Diyos sa ilong at nagkaroon siya ng buhay. Magmula noon, bawat tao ay nagbabahagi ng parehong katangian. Noon, hanggang ngayon, dahil tayo ay galing sa alabok. Lahi ni Adan. Parehong katangian tayo. Ganoon pa man, ang pangalawang Adan na si Jesucristo ay ang Espiritong nagbibigay buhay. Siya ay nagbibigay buhay. Tulad ni Adan, ang kauna-ahong ng tao at si Kristo ay ang una sa mga bubuhayin. Mula sa pangabatay tungo sa buhay na walang hanggan. Ito ngayon. Nang dahil si Kristo ay bumaon mula sa mga patay, siya ang Espiritong nagbibigay buhay. Siya ang pinagmumulan ng espiritual na buhay. Anong resulta nito? Sa muling pagkabuhay. Ito nga, bantayan natin ito. Ang ating katawang, ito, maikahinaan na ito, ay babaguhin niya. Kahinaan natin. Nga ito. Kanina, patuloy si Pablo, sinabi sa verse 46, kabi dito, ngunit hindi na una ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Tayo ay isinilang sa mundong ito at tayo dito nakatira sa mundong ito. Tayo nakatira. Si Adan ang kauna-unahang tao sa mundo. Nilikha siya ng Diyos bilang kauna-unahang tao. At sa siya inilagay? Inilagay sa Garden. The Garden of Eden. Para sa kanya. So, si Adan ang ama ng buong sangkatauhan. At ang bawat taong nabubuhay sa buong mundo ay direktang nagmula kay Adan, ang ama ng sangkatauhan. Nagmula ang lahi ng Adan, sa pamamagitan ng Adan, naman natin ang lahat ng tao ay makasalanan. Ang kalikasan ng Adan ang namanan natin.
Ngayon, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan na ito. Pumasok ang kahirapan. Kahirapan. Kung titignan na sitwasyon ng mundong ito, ay pahirap at pahirap at pahirap ng buhay. Naramdaman ba natin mga kapatid? Mahirap. Maraming, hindi lang natin naramdaman, yung ibang mga bansa ito. Maraming mga kumpanya nagsasara. Ay, pahirap ang buhay ng tao. Nung panahon na may kamuti, yung kamuti, tarubong, na pinapakain na sa baboy, binibili na lang tao para may pagkain. Kami rin, naamin ko. Bumibili kami. Yun ang kinakain namin sa gabi na ay asawa. Pero maganda yun dahil pala bumaba ang blood sugar. Bumaba ang blood pressure. Marami din. Kaya sa ating matanda, mayroon din ano doon, may bibigay. Oh, naamin ko. Ngayon, yung mga bagsang na tinatapon, pinapakain lang sa takulit, binibili na ng tao para may pagkain. Ngayon, pahirap ang buhay. Sinasabi ko nga pag nag-usap kami ako lang, paano na kaya sa hirap ang buhay ngayon? Paano na kaya mga taong walang trabaho? Paano sila kakain? Pahirap ang buhay. Ngayon dito, ang kahirapan na naranasan natin ngayon ay anino pa lamang mayroon pang mas mahirap yung Great Tribulation na sinasabi. Mayroon, anino lamang to na kahirapan na ating anino lamang to. Tanda na ba? So sinabi doon sa yung sinasabing Great Tribulation, yung Matthew 24:21, ang sabi dito, isingit natin to. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao ay magdaranas, ito, sabi dito, hindi lang kapighatian. Anong sinabi? Matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na maranasan pa kahit kailan. Sa verse 29, sinabi, pagkatapos ng kapighatian na yon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, maglalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Itong nararamdaman natin kaya is is a shadow. Anino lamang to, yung mas mahirap pa. Kaya lagi natin hanapin ang Diyos habang siya matatagpuan, mga kapatid. Manalangin sa Kanya habang siya ay malapit pa. Kaya dito, dapat nang talikuran ang mga gawaing masasama. Dapat nating talikuran. No turning back. Huwag tayo lumingon sa kakanan. Si Jesu Cristo ang tingnan natin. At dapat tayo magbago ang mga tao pag-iisip ng liko. Naranasan natin yan. Itaklan natin na kailangan natin mabago ating pag-iisip. Kaya, sinabi ng Panginoon, ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais ay mapahamak, kundi lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yung sinabi ng Panginoon. Si Adan ang modelo para sa lahat ng taong nanggaling sa kanya. Ang mga propeta, saserdote, mga hari, na sinilang na may mga kasalanan kalikasan ay anak lahat ng unang Adan. Lahat yun. Nilikha siya mula sa alabok. Si Jesus ay sinilang na isang birhen at walang kasalanan. Ito siya ang ikalawang Adan na mula sa langit. Dinala ang unang Adan ang kasalanan sa mundo. Dinala niya. Ang ikalawang Adan naman ay nagdala ng buhay. Si Jesu Cristo ang ikalawang Adan. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Nicodemus, anong gagawin ko para makapasok sa karayang Diyos? You have to be born again. Sabi ni Kristo. Panganak kang muli sa Espiritu katotohanan. Ang bagong kalikasan. Yung paraiso na nawala, na ni Adan, napabayaan ni Adan, ay nabawi ni Jesu Kristo.
Ngayon, ano ang buhay sa hardin nung hindi pa nagkasala ni Adan at saka si Eva? Ano ang buhay doon? Ito, ang buhay sa hardin ay parang para tayong nakatira sa langit. Lahat ay perpekto. Kung si Adan at si Eva ay sumunod sa Diyos, maaari silang manirahan doon magpakailanman. Magpakailanman. Ngunit, pagkatapos ang pagsuway nila, Adan at Eva, hindi na sila karapat dapat sa paraiso. Sinabi ng Diyos sa kanila, umalis kayo. Umalis kayo, sabi ng ngayon. Lahat ay nagkasala. Lahat tayo nagkasala, hindi tayo nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Tayo ay hiwalay from the fellowship of God. Ngunit, tayo na mga anak ng Diyos, hindi tayo mapapahiwalay from fellowship with God, kundi inihahanda ng Diyos isang bagong lupa bilang isang walang hanggang paraiso sa kanyang bayan. Paraiso, anong ibig sabihin ng paraiso? Ito ang lugar na matitirhan para sa mga nagmamahal sa Diyos. Kasi sinabi ng Panginoon sa ating series, ibigin natin ng Diyos ang buong kaluluwa. Isang lugar na matitirhan. Nagpatuloy si Pablo sa 40:49. Ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Dahil dito, lahat ng kasangkatuhan ay nakatali kay Adan. Kaya ang bawat tao ay may katawang lupa tulad ni Adan. Ang katawang lupa, dito lamang to sa lupa. Dito lamang ito. Ito ay limitado. Sa pamamagitan ng mayroong kamatayan, nagkakasakit, kahinaan. Bakit kaya? Nang dahil sa kasalanan. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. Ngayon, anong title ng ating topic? May kamatayan ba ang kaluluwa? Sinabi sa Genesis 2:7 na nakarang natin, hiningan ng Diyos sa ilong ang kanyang sariling hininga, ang taong kanyang nilikha. Ngayon, ang tao ay naging isang kaluluwa. Kaluluwang may buhay. Ang tao. Mula kay Adan, ang lahat ng tao na sinilang sa mundo ay walang kamatayan. Ang kaluluwa ng tao ay hindi mamamatay, sinabi kailanman. Sinabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ang aral 12:7. Alalahanin mo siya. Sino alalahanin din natin dito? Sinabi. Alalahanin mo siya. Ang Diyos, alalahanin natin siya bago manumbalik tayo sa alabok, bago tayo mamatay. Sa alabok, ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Babalik yon. Babalik yon. Sabi dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. Noong lalangin ng Diyos ang tao mula sa alabok, tingnan natin ito mga kapatid ha. Ito ay nagsisilbing paalaala ng lumipas na kalikasan natin. Tayo ay nilalang na may hangganan. May hangganan. There's a time for everything. There's a time to be born, and a time to be die. Ito ay nagsisilbing paalaala sa malumipas. Tayo nilalang na may hangganan at sa huli, ang physical nating katawan ay babalik sa lupa kung saan tayo nanggaling at namula. Maganda ito yung kumuha ko ng dalawa ang salita, dalawang yung version ng Biblia, ESV, sabi dito, at ang Espiritu mo babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sa ibang version naman, sabi dito, ang ating hininga ay nagbalik sa Diyos na may bigay nito. Pagka nag-aaral ako, dalawang Biblia,
Mayroong ang Salita ng Diyos Bible version, yung baby version, mabuting may NIV, meron akong yung King James version, saka yung ASB. Inano ko lahat yung binabasa ko para kukunin ko yung magandang translation at yung yung simple yung binabasa ko. Ang Espiritu ay may babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Nandito, sinasabi na malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng physical ang Espiritu ng isang tao. Ang Espiritu o hininga, sinasabi, babalik sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Ang ating physical na katawan at sa huli, ang Espiritu ay pag-aari ng Diyos. Pinahiram lang natin yan. Di ba yung testimony ng mga iba, yung malalalim sa pananampalataya? Hiram ko lamang ang bayos ko labat ang bilay ko ito. Pagdating ng panahon, ibabalik ko rin sa Panginoon. Ibig sabihin ng mga tao na yon, handang-handa. Naalaala ko nga, yung isang nanay ng aking kapatiran natin doon, sabi niya, hindi niya sinasabi na mayroon siyang kidney failure. Noong ano na siya, talaga malala na yung ano niya, yung sakit niya, kidney. Sabi niya, papagamot ka namin. Hindi na kailangan. Sayang ang pera. Dialysis niyo ako, mamamatay din ako. Sayang ang pera. Mamamatay ako, alam ko na kung saan ako pupunta. Yun ang pananampalataya, si Jesucristo. Alam ko na, mamamatay din lang ako. Kahit napadalis niyo ako, nandyan lang naman ako. Sayang ang pera. Mamamatay din na naman ako. Kaya pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoon na kahit siya may sakit. Ayaw kapatid. Wow, sabi ko, ang mga testimony ng ganon. Talaga, tayo mamamatay ang katawang ito, pero ang Espiritu ay babalik sa Panginoon. Alam na niya ang mangyayari sa kanya. Kaya sabi niya, sayang ang pera. Gamitin niyo na lang sa panghanap buhay. Gamitin niyo, pabili pagkain niyo. Tulong niyo, dahil sila Kristiyano, itulong niyo sa mga nangangailangan ang pera niyo. Magpapautos sa hospital ako, milyon-milyon gagamitin, gagastusin natin, sayang ang pera. Ibigay mo na lang sa mga nangangailangan. Sabi ko, yun yung puso niya, yung generosity. Nandoon pa rin. Ang kapakanan ng tao, hindi ang sarili niya. Dahil alam niya ang kanyang pupuntahan. At dito, sa talatang ito, sa Ecclesiastes chapter 7, ito ay naka-align sa paniniwala ng mga Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. At dito, naniniwala mga Kristiyano na sa kamatayan ang ating espiritu o hininga ay babalik sa Diyos. Sa Diyos na may bigay nito. At ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng maluwalhating katawan, glorified body sa muling pagkabuhay. Opo, sinabi ng Panginoon, sinabi rin Apostol Pablo, si Apostol Juan sa mga mananampalataya, sa mula't mula pa alam na ng Diyos kung sino ang naging kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sinabi din sa Daniel chapter 12 verse 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng payang daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba naman sa kaparuhang walang hanggan. Ito, mamili ang tao. It is our choice. Ang sabi dito, ang iba'y sa buhay na walang hanggan. Pagka ikaw ay na kay Kristo, sa buhay na walang hanggan, ang kaparusahang walang hanggan, ito ay sa impyerno. Sino ang sinunod mo? The God of this age, si Satanas. Sinunod ng tao. Totoo, seryoso natin to. Sinabi mismo ni Jesucristo, doon sa Matthew 25:46, sabi dito mismo, ang mga masasama ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang ilan, ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Sinabi dito. So ang ating kaluluwa ay magpakalanman sa presensya ng Diyos kung tayo ay ligtas. Ang pagdurusang walang hanggan sa impyerno kung ating tinanggihan ang biyaya ng kaligtasan. Mamili na tang tao. It is our choice. Sabi na, hindi tayo robot. Hindi tayo remote control. O dito ka. Hindi. Mamili ang tao. It is our choice.
Katulad sinabi din sa Daniel. Kaya dito, maraming mga false prophet ngayon sa panahon ngayon. So, mag-ingat tayo upang hindi mabihag ni numan sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa tradisyon ng mga tao at alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Tradisyon. Anong tradisyon? Halimbawa, marami pa, binulog ng sariling karunungan, ipinapanalangin pa ang mga namatay na. Di ba? Pinapanalangin pa. Ito ay walang kabuluhan. Kahit na gawin mong panalangin, kahit ilang baboy, kakatayin mo, pagka 40 days, ay walang kabuluhan. Kahit anong panalangin mo, kabalik-balik ta rin mo. Ngayon, suportahan natin ang verse na ito, statement na ito. Sasagutin ito ng Hebrews 9:27 at Ezekiel 18:23. Anong sinabi sa Hebrews 9:27? Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sinabi rin sa Ezekiel 18:23, hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama. Ito, ang Diyos aga malikot. Kanto. No, so ang totoo pag namatay ang masama. Sabi ni Yahweh, ang ibig ko nga siya ay magsisi at magbagong buhay. Kailan pa bang ipanalangin ang mamatay? Patay na yan. Pagka na kay Kristo ka, the breath of life, babalik sa Kanya. Yung isa naman, siyempre, paghuhukom. Kaya papakapagod lang tayo sa pananalangin. Kahit anong gawin mong panalangin, kahit tawagin mo lahat ng santo, lahat ng santo, kahit Kampo Santo. Ang dami nilang, marami. Ay ang paghukom. Ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Kung tayo ay ligtas, ang ating kaluluwa ay magpakailanman sa presensya ng Panginoon. Ay mga kapatid, kaya bantayan natin. Alisin natin yung mga sinasabi nilang mga panalangin natin. Pagka ang ating mahal sa buhay, sabi nila bilang pagrespeto, habang nabubuhay ating mga pamilya, lalo matanda na, ibigay na natin ang buong pagmamahal. Ibigay na natin lahat sa kanila, ang pagmamahal. At sinabi pa, ang mga hindi ligtas, at ang mga hindi ligtas, kapag humarap sila sa Diyos, sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Ngayon, anong gagawin nila? Iiyak sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin sa pagdurusang walang hanggang sa impyerno. Iiyak sila. Wow. Magngangalit ang kanilang ngipin. Kaya sa panahon ngayon, habang tayo nabubuhay, mga kapatid, ipanalangin natin ang ating pamilya na wala pa sa Panginoon. Mga kaibigan natin, dapat natin lahat ng ating makakaya sa tulong ng Diyos upang madala natin sila sa tamang pananampalataya. Marami nagkalat ngayon mga bulang propeta, mga false teacher. Marami. Bantayan natin yon. Kaya ito, kapag ang paningin natin ay nakatuon kay Kristo, lahat ng bagay ay napakalinaw. Ito, klaro lahat yan, lahat ng bagay. Ang pangako ng langit, ano ang pangako ng langit? Ito ang ating blessed hope, ay ang ating walang hanggang pag-asa. Ito mga kapatid, ang ating kaluluwa ay walang kamatayan, ngunit ito ay may pasimula. Number 2, katagumpayan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring magkabahagi sa kanan ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana sa buhay na walang hanggan. Isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin.
Sa isang sandali, sa isang kisamatay, kasabay ang huling pag-ihip ng trompeta, kasabay sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ang muling mabubuhay at di na muling mamamatay. Mabaguhin tayong lahat. Ang ating katawang mabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok. At ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng nabubulok at ang kamatayan ay palitan na ng walang kamatayan. Matutupad na ang sinasabi, nalupig na ang kamatayan sa lubos ng tagumpay. Tignan natin yung germination of seed process. Pagka magtanim tayo ng halimbawa palya, kabaditi, tabungaw, talon, kamatis, anong ginagawa natin sa buto? Yan muna, di ba? Idaing muna, di ba? Suman. Paagaw. Paagaw tayo. Sabihin, patay yun. Yun ang ating katawang lupa. Di ba? Nung una, metamorphosis, nag-example natin. Yung proseso naman. Bago natin ang may bukal. So dito, yung hypocotyl sabi, ito yung katawan natin. Walang buhay. Di ba? Walang buhay, patay. Dinain ka, parang wala kang silbi. Pero natin yon. Ngayon, dito, pagka dumating si Jesucristo, diyan muna tayo. Pakinggan muna sinabi ni Pablo dito. May sinabi si Pablo, yung prinsipyo ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng pagkakatulad ng binhi, seed o bukal. Kaya pag nagtatanim tayo, hindi tayo nagtitanim ng, di ba, yung branch, yung gulay na mismo. Hindi tayo nagtatanim ng bulaklak. Ano ang tatanim natin? Binhi. Bukal. Kapag ang binhi ay tinanim sa lupa, ito ay tutubo isang bago. Parang walang silbi na, patay na yun, di ba? Isang bago. At mas, ano magkakaroon? Mas magandang buhay. Gayon din ang ating physical na katawan. Ang binhi, ang katawan natin, ito, yung hypocotyl doon. Ang ating lumang katawan ay katulad ng binhing nasisira. Yung nasisira yon. Punong-puno ng kaya at kaya. Ngunit, ibibigay ng Diyos sa bawat tao isang bagong katawan sa muling pagkabuhay na hindi nasisira, maluwati at makapangyarihan. Nag-umpisa ang tao sa hypocotyl. Tapos, nung nabuhay na siya, nagkaroon ng magandang paglako niya, ipicotyl, yun, katulad tayo nun, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, the glorified body. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tandaan natin to. Patay, nagkaroon tayo ng glorified body. So, ang prinsipyong ito, kapag in-apply natin, muling pagkabuhay, magbubunga tayo ng sagana para sa Diyos. Ang ating natural na katawan, na mula kay Adan, taglay natin ang kanyang imahe, ang imahe ni Adan. Katulad ni Adan, na nagmula sa alabok, siya ay nagkasala at namatay, ay ganun din tayo. Ganun pa man, si Jesucristo ay dumating sa mundong ito, ang huling Adan ay ang Espiritu nagbibigay buhay. Binawi ni Jesucristo. Binawi ni Jesucristo ang pagkakasala, pagkakamali ni Adan, pagbagsak ni Adan sa pamamagitan ng perpektong buhay, ang pagsunod ni Kristo. At ang pagbabayad sa salang kamatayan sa cross para sa ating kasalanan. Tayong lahat, in the twinkling of an eye, sabi, sa isang kisamatay, kasabay ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo na si Jesucristo ay bababa mula sa langit. Darating si Jesus para hatulan ang mga patay at mga buhay.
Lulubusin niya ang kanyang katagumpayan sa cross. Ngayon, itatatag niya ang kanyang kaharian. He will reign forevermore. Magpakailanman ito. Kaya tayo ay magkakaroon tayo ng glorified body. Hindi pa natin nakukuha ang ating perfection habang nabubuhay tayo. Pero pagdating ni Kristo, doon na ibibigay ang perfection natin. Kaya tayo ay mga inapo ni Adan. Namana natin ang kanyang imahe. Tayo ay nanggaling sa alabok. Tayo nagkasala at namatay. Ngunit kapag tayo ay nakay Kristo at mayroon tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, bubuhayin tayo ni Kristo, bibihisan tayo ng damit ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng espiritu at kaluluwa na walang kamatayan. Dito yung victory natin. Nalupig na ang kamatayan at ang tagumpay ay nasa atin na. If God is for us, who will be against us? Nasa atin na yung victory. Dahil nasa kay Kristo tayo. Tayo na bubuhay ngayon. Alam natin na kay Kristo tayo. Kasama natin siya magpakailanman. Ay mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo manalangin. Thank you so much, O God, for sending your Son to on the cross for the forgiveness of our sin, Panginoon. Thank you, Jesus, for your finished work of redemption to us at the cross of Calvary, O God. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Because of the cross, we have been forgiven. Because of the cross, we have been restored. Panginoon, salamat, O God, sa maluwalhating pag-asa ng muling pagkabuhay sa aming nabubulok na katawan. Tulungan niyo po kami mabuhay ayon sa prinsipyo ng muling pagkabuhay. Kaya Panginoon, sa pamamagitan ng ayong panampalataya, O God, mayroon na kami mapayapang ugnayan sa iyo. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, dinatamasan namin, Lord, ang kagandang loob. At kami nagagalak sa pag-asa, makakabahagi kami sa iyong kaluwatian, Panginoon ko. Our blessed hope. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami sa aming spirit journey, Panginoon, our heart and mind ang mga bagay na panlangit, Panginoon. Salamat, O God, pinaalaala mo sa amin ito, Panginoon. Ang mga damoy nalalanta, mga bulaklak kumukupas, ngunit ang iyong salita ay magpakailanman, O Diyos. O God, empty our hearts, O God, to all worldly things, and fill our heart with your Holy Spirit, Panginoon. Na siya, Lord God, magawa namin, Lord God, ang ipinapagawa mo sa amin to preach Jesus Christ para sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming kasama sa trabaho, Panginoon. Kaya habang kami nabubuhay, Lord, help us to follow you, Panginoon. Help us to carry our cross. Help us to serve you faithfully, Panginoon. Give us the joy in serving you, Panginoon, until the end of our days, until you take us home, Panginoon. O God, salamat, O Diyos. In the name of Jesus we pray. Amen.